Praise God. Sino po masaya ngayong umaga? Amen. Dapat ang Kristiyano lagi nakangiti. Tignan mo yung katabi mo, nakangiti po ba? Ayan, naman. Napakagandang tignan ng ating mga kapwa, lalong-lalo na po yung mga sumasampalataya sa Panginoon, ay laging masaya. Sapagkat nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, iba'y grabe yung kagalakan na ibinibigay sa atin. Amen? Amen. Kaya po dapat ang mga Kristiyano ay certified na 100% followers. Hindi po yung hindi 100%. Kasi po, pag hindi po natin ibibigay yung 100%, doon po tayo nagkakaproblema. Yung pagsunod po natin bilang Christian. Kasi po, ang Panginoon, nung ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi po 50-50. Hindi po 90-10, hindi 100% yung kanyang pagbibigay o pagsunod sa ating Diyos Ama. Kaya may mga payo ko sa mga hindi sumusunod eh. Alam niyo po yung payo ko? Itodo nyo na ang hindi pagsunod. Bakit po? Para papunta nyo sa impyerno, ma-enjoy nyo yung pagpunta nyo sa impyerno. Kasi kung di po 100% ang ating pagsunod sa Panginoon, hindi po natin ma-enjoy kung ano yung pagiging Kristiyano natin o yung pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang Panginoon at kapagligtas. Alam niyo po yung marami sa atin, kaya hindi po makasunod, kasi po, hindi po nila kilala talaga ang Diyos. Hindi niyo po ba alam yung, madali natin sabihin, kilala ko, may Diyos. Pero yung pinakamalalim kung bakit Diyos siya, yun po ang may problema. Di po ba? Kaya ang hirap natin makasunod, kasi po, hindi po natin talaga alam yung pagiging ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag tayo po yung nagbabasa ng Bible, hindi lamang po ito tayong magkaroon ng kaalaman, kundi nagbabasa tayo ng Biblia upang malaman natin kung sino yung Diyos sa ating buhay at patuloy tayong mabago. Hindi lamang po nag-i-increase ang ating kaalaman, kundi kung ano ang pagkatao o ang katayuan ng Panginoon sa buhay natin. Ano ba yung Diyos natin? Yung taglay niya. Kaya po dapat naiintindihan po natin yun. Kilala ko si Jesus. Nag-i-demonyo nga, kilala siya. Pero yung mas malalim, kung bakit natin siya kilala, yung pagiging Diyos niya ay tunay na tayo'y sumusunod sa Kanya. Yun po ang mahalaga. Maging totoo ang Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanya. Nagiging totoo po ang Diyos sa atin kapag po tayo sumusunod sa Kanya. Tingin po ba na minsan po, kailangan natin sumunod upang malaman natin ang Diyos ay totoo at buhay. Kilala niyo po si Peter, si Pedro, kilala niyo po. Yung nagtatwa ng 3 beses. Bago po nangyari yon, di ba, yung lumakad siya sa tubig? Naalala niyo po ba yon? Anong sabi ng Panginoon? Peter, lumakad ka. Nung sumunod, si Peter, ano po nangyari? Di ba nakalakad siya? Ibig sabihin po, pag tayo'y sumusunod sa Panginoon, doon po lalo natin nakikita na ang Diyos ay totoo. Kaya po si Abraham, ganun din po ang nangyari. Ang sabi ng Diyos Ama kay Abraham, di ba? Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac, handog mo sa akin. Nung sumunod siya, anong sabi ng Panginoon? May nakita ka ng usa, yun ang i-offer mo. Kaya ang sinabi nga ni Abraham, the God will provide. Kasi nung sumunod siya, nalaman niya na ang Diyos pala ay nagpuro-provide. Kaya po makikita po natin, bilang isang Kristiyano, ang pagsunod po ay isang susi o daan upang makita natin na ang Diyos natin ay tunay na buhay at kumikilos at nakakausap na dapat sundin. Di po ba? Ano po ba ang pumapasok sa inyo pag sinabi kong authority? Pag otoridad, ano unang pumapasok po? Sino po? Bigay po. Pag authority, ano po? Sino po? Government, di ba? Magulang. Mga sa gobyerno, sa Senado, kahit na may authority sila, kahit may nangungura, may ginagawang hindi maganda na ayaw natin sumunod, pero may authority po sila. Ang presidente, may authority yan, at sila ay may nasa authority din ng presidente, yung constitution, under sila. Kaya ang pagsunod po daw ay to submit to the authority.
Kaya nga mo magpasabit daw sa authority nyo kahit ito'y gusto mo o hindi. Ang authority po ay napakahalaga. Lalong-lalo na po kung ang authority sa atin na meron tayo, dapat sumusunod tayo sa Diyos. Sino po may Diyos sa buhay niya? Pakitaas ang kamay. Ayan, yung ibang hindi nagtaas, sino po ang Diyos nyo? Biro lang po. Ano? Kasi po, pag may Diyos ka, siya ang may authority. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga, pag tinanggap mo siya, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Kaya nga pag sinabi authority, si boss yan. Bakit? May authority yan. Pag sinabi ni boss na gawin mo, gagawin mo. Di ba? Lalo pa kaya ang ating Diyos. Na tinanggap siya bilang Panginoon, dapat may authority siya. Kaya kapag tayo sumusunod, dapat obey with a smile. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Kapag sumunod sa Diyos, kailangan nakangiti. Sabi mo sa katabi mo, baka naman makasimangot eh. Di ba? Baka hindi sa magulang natin, pag mga anak, pag inuutusan eh, nakasimangotan, dadabog pa. Ako na naman. Yan naman si kuya. Di ba yung mga ganon? Yan naman si bunso. Pero pag si Lord may authority sa atin, dapat tayong sumunod with a smile. Nakangiti. Bakit po? Kaya po ang ating ang mensahe po natin ngayon ay iba na po. Hindi na po sa baptism, kundi po it's all about obedient o pagsunod. Ang ating po series titled, Being Obedient Wins. Panalo ang pagiging masunurin. Amen? Kaya panalo talaga. Ano po ba sinasabi dito sa Psalm 1, chapter 1, verse 1 to 2? Sabi po, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa nilang halimbawa. Mapalad, blessed, di matutuwa ka, panalo, di po ba? At hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang sumunod sa Panginoon ay nakagagalak. Panalo. Ibig sabihin, ang makasunod sa Panginoon dapat, pag panalo ba, pag nanalo po ba kayo sa isang bagay, na-achieve mo kaya sa school, nakasimangot po ba kayo? Ay, nanalo ako. Yay! Ganun po ba tayo? Di ba, pag panalo ka, masaya ka, nakangiti ka. Amen? Kaya po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi dito sa Salmo 1:1-2, sabi nga dito, mapalad ang sumusunod sa Panginoon. Nagagalak siyang sumunod sa mga aral. Kaya po, ang pagsunod po sa Panginoon ay kagalakan po dapat ng mga Kristiyano. Kasi po bakit? Dalawa lang naman dito bagay dito sa mundo ang pwede nating sundin eh. Tama po ba? Sino po? Ang demonyo tsaka ang Diyos. Kaya pag ang Diyos ang yung sinusunod, magala ka. Bakit? Walang katalo-talo. Naniniwala ba ka ang Diyos natin ay mabuti? Amen? Ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig, mapagpatawad, lahat ng mabubuting bagay. At pag hindi mo siya sinunod, talo ka. Pero pag sinunod mo, panalo ka. Bakit? Kasi ang sinusunod mo ay isang perfectong Diyos, makapangyarihan at buhay. Kaya dito makikita natin, ang pagsunod sa Panginoon ay walang katalo-talo o being obedient wins. Lalong-lalo na po ang ating pagsunod sa Panginoon. Ang authority ng Diyos sa atin ay para maprotektahan tayo at maingatan. Kaya nga tayo magpapasumunod sa kanyang authority na alam natin mabuti siya na hindi gumagawa ng masama. Di alam mo na nasa tamang pagsunod ka. Di bali na lang yung authority sinusunod mo, lalong-lalo sinabi nyo, ay, ayoko sumunod sa namin. Dito sa kay barangay, bakit? Nakikita ko buhay niyan eh. Kasi nga, hindi siya naman perfecto, katulad ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba natin, ay Diyos na mabuti at perfecto, na hindi nagkakasala. Kaya pag tayo sumunod sa Kanya, maiingatan tayo, mapoproteksyonan. Kaya pag po tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos, ano nangyayari po? Hindi po tayo naiingatan ng Panginoon, hindi tayo napoproteksyonan. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, panalo ka. Walang katalo-talo. Nangyayari lang po ang pagkatalo kapag po tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon. Meron pong isang governor po ito ng Massachusetts. Ang pangalan po niya si Christian Hessler.
Siya po ay tumatakbo bilang governor po for second term. Ito yung pag nangangampanya ka, lilibot-libot ka dyan, syempre, no? Ang pangyayari po ganito, sa sobrang pagod niya, nagutom siya. Sa gutom niya, may nakita sa church. Pumasok siya. Blessed naman, kumakain. Di pasok si Christian. Pila, dala yung plato. Di okay na. Pag pila niyang ganun, gutom na nga siya dahil sa pangangampanya. Di sabi niya, inabutan siya ng chicken. Isa. Sabi niya, Miss, baka pwede mo pong dagdagan kasi gutom na gutom ako eh. Sabi nung nagsaserve ng business, sir, pasensya na po kayo eh. 1 chicken per person lang po. Hindi, baka pwede naman kasi nagugutom nga ako eh. Sir, pasensya na talaga po kayo. 1 chicken per person lang po. Siyempre, pag ikaw gusto mo mabusog ka. Sabi niya, papakilala ko si, Miss, kilala mo ba ako? Sabi nga, may pagkakaano pa eh, no? Sino po ba kayo? Sabi, hindi mo ba ako kilala? Ako ang governor ng state of Massachusetts. Sabi, gano'n. Ganun po ba? Sabi nung miss na nagsaserve. Sabi naman na nagsaserve, ako, kilala mo ba ako? Sabi gano'n. Di nagulat yung governor. Sino po ba kayo? Ako lang naman, yung tagapamahala na mamigay ng chicken. Ano po ba nakita po natin dito? Kasi po siya ang may authority na magbigay doon ng chicken. Kailangan mo lang sumunod. Wala kang pwedeng magawa. Ganun po sa ating Panginoon. Kapag po tayo ang Diyos ay may authority sa atin, no choice kang magmalaki sa harapan ng Diyos. Siya ang may authority. Siya ang namamayhala. He is a sovereign God. Siya ang may control ng lahat. Paano ka pa magmamalaki sa harapan? Sasabihin mo ba sa Diyos, kilala mo ba ako, Lord? Hindi ganoon. Baka patamaan sa kiglat ni Lord. Kaya yung authority ni Lord, pag tayo sumunod, mapoproteksyonan tayo at magiging masunurin at magiging panalo tayo. Dahil yung sinusunod natin, alam natin na hindi tayo mapapahamak. Naniniwala ba kayo pag sumunod ka sa Diyos, mapapahamak ka? Di ba? Akala ko may magtataas eh. Pastor, mapapahamak ako. Wala eh. Kaya makikita natin, panalo ang maging masunurin sa Diyos dahil may kapangyarihan ang pagsunod. Kaya pala, panalo tayo. Dahil sa pagsunod pala, may power ito, may kapangyarihan. Kaya po, sino nanonood po dito yung mga Marvels, yung mga superheroes? Di ba? Kaya sila pa nga mga panalo, bakit? May mga kapangyarihan kasi sila eh. Hindi sila pambihirang tao na may magagawa sila na higit pa sa ginagawa ng normal na tao. At gayon po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, na ang pagsunod natin sa Diyos ay may kapangyarihan. Sino po ang may gustong may kapangyarihan ng pagsunod? Di ba tayong lahat? Ibig sabihin, yung kapangyarihan na ito, may kakayahan to na hindi kayang gawin ng normal. Kaya pag tayo sumusunod sa Diyos, may kapangyarihan pala ito. Sino po ang gustong may kapangyarihan ng pagsunod mo sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka hanggang mamaya, huwag ka matutulog. Pag nakatulugan mo yan, talo ka. Ano po ang sinasabi sa Lucas 6:47-48? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahilintulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos, ang bahay hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Sa early verse po sinabi dito, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ako sinusunod ang aking mga utos. Kaya po binigyan po ito ni Lucas na ang pagsunod pala sa Panginoon ay paglalagay ng isang bato o pagpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Kaya po nakikita po natin, ang pagsunod sa Diyos, ang number 1 materyales upang maging matibay, ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Di ba, sino po dito? Si Paulo, isang engineer po yan, civil, yung tatayo po yan ng mga building. Ang pinabibigyan po nila ng halaga na matibay, yan yung pundasyon. Kasi bakit po? Kasi po, pag yan ay mahina, dumaan po yung earthquake, o anumang kalamidad, babaksak po yan. Di po ba?
At sa atin pong bilang mananampalataya, bilang sumusunod o followers of Christ, ang nagpapatibay po sa atin ay ang ating pagsunod sa Diyos. Sabi dito, hindi iyon nayanig, unshakable. Alam niyo po ba, may mga kanta po, hindi ko po alam po kasi yung kanta, may kanta unshakable eh. Hindi ko po maaalala eh. Pero may mga kanta po yan. Kasi po ang mga Kristiyano, unshakable, hindi nayayanig. Ibig sabihin na hindi nayayanig, hindi basta-basta sumusuko, hindi basta-basta tumutumba, hindi basta-basta nawawalan ng pag-asa. Because yung kanyang pundasyon ay nakaangkla sa Diyos at sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya ang kapangyarihan po ng pagsunod ay kapangyarihan upang tumibay ang isang mananampalataya. Upang lalo tayong magkaroon ng pag-asa. Upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Di ba may halimbawa po daw, sino po gusto magtayo ng bahay ng buhangin? Ayaw natin, di ba? Kahit anong pray mo, Lord, tulungan mo po na huwag magiba yung bahay ko na pag dumating ang alon, hindi magigiba. Pag dumakas po yung hangin, hindi po magigiba. Kapag nag-earthquake, hindi magigiba. Hello, ang bahay mo nasa buhangin. So, hihingi ka ng protection kay Lord. Yan po isa sa mga nakakalimutan natin mga Christian. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon, petition, pero hindi nakakalimutan po natin yung pinakamagandang pundasyon ng isang mananampalataya, ang pagsunod sa Diyos. Lord, patibayin niyo po ang aking pananampalataya. Lord, bigyan niyo po ako na napakaraming dami natin hinihingi. Pero hindi po natin hinihingi yung pagsunod natin sa Diyos upang anuman dumating na bagyo sa buhay natin, stand firm tayo at hindi tayo nayayanig. Kaya po ang tawag po sa mga Kristiyano, unshakable Christian. Hindi basta-basta nayayanig. Di ba gusto po natin yon? Bakit po? Kasi po yung mga shakeable, ay parurusahan po ng Diyos. Ano po sinasabi sa 2 Corinthians 10:6? At kung matiyak naming lubos na kayong masunurin, handa na kaming parusahan lahat ng suwail. Lahat po ng di sumusunod, parurusahan po. Kaya pahalad nga po ang sumusunod. Kaya panalo ang pagiging masunurin dahil hindi ka na parurusahan ng Diyos. Kaya hindi ligtas po yung mga hindi sumusunod. Kala po nila ganun lang. Kaya wag po tayo mag-alala kung tayo sumusunod sa Diyos dahil alam natin, panalo tayo. Amen? Sino naniniwalang panalo ka? Kasi nga sumusunod kayo sa Diyos, yun ang kapangyarihan niya. To defeat the enemy, ito yung kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang problema. Kasi po, ang kaibahan ng sumusunod at hindi sumusunod ay ganito po. Ito lang, napakasimple po. Ang hindi po kasi sumusunod, hindi nyo ba minsan, naranasan po natin lahat, naging disobedience tayo. Ang disobedient people po, ang lagi po nasa isip niya, ngayon lang. Masaya ako ngayon. Gusto ko maging masaya. Hello, mga kabataan. Gusto ko maging masaya. Wala namang problema maging masaya, di ba? Yun po ang nangyayari. Ay, sa akin naman, okay lang naman di ba? Kahit alam mo na ito'y ayaw ng Diyos. Kasi hindi siya nakatingin sa consequences. Hindi siya nakatingin doon sa darating o future. Kaya po ang tawag ko po dyan, ano po tawag ko po dyan? Saya now, iyak later. Ang saya-saya mo ngayon, later, iiyak-iyak ka. Early pregnancy, walang trabaho, magulo ang buhay, magulo pamilya. Pero saya mo ngayon. Pero yung consequences, sino mo tinitignan? Kaya saya ngayon, iyak later. Ang sumusunod, ito naman. Ang sumusunod, alam niyo mga Kristiyano, sinasabi ko po ang mga Kristiyano, nagiging mapag-isip Hindi po ba? Pag tayo gumagawa ng isang bagay, kahit nahihirapan tayo, gusto natin sumunod. Mga kabataan, mga nag-aaral, naku, hirap na hirap ako mag-school, ang dami kailangan gawin. Sasabihin sa'yo, mangopya ka na lang. Hindi, kailangan sumunod sa Diyos. Sasabi, hindi pwede yan. Hindi sinasabi, it's better to cheat than to repeat. Hindi po totoo yan. Susunod ako sa Diyos, maghihirap tayo. Sa mga naghahanap buhay, kahit ang mga kasama mo, mga laging nagtatago sa trabaho, nag-undertime. Pero ikaw, bakit? Kasi sa Diyos ka nagdilingkod. Trabaho ka lang para umangat ang kumpanya. Sa negosyo, hindi ka nandadaya. Or something, mga bagay na alam mo na nalulugod ng Diyos kahit nahihirapan ka. Bakit? Kasi sa future ka nakatingin Sa future ka na darating ang panahon, magtatagumpay ka. Kaya ang mga sumusunod, ang tawag ko po dyan,
Hirap now, tawa later. Tama? Hirap now, panalo later. Kasi po, kahit po tayo mga tao na Kristiyano na sumusunod, nahihirapan tayo. Pero bakit? Nakatingin tayo sa future na darating ang panahon. Lahat ng paghihirap na yan ay magiging kaligayahan dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Amen? Kaya ngayon, kung may nararanasan po tayo na paghihirap para sa pagsunod sa Diyos, matuwa ka. Oh, Pastor, parang ang gulo na sinabi mo. Nahihirapan ka, tapos magiging masaya ka. For today, nahihirapan ka. Pero for the future, sa susunod, magiging maligaya ka. Amen? Dahil ang pagsunod sa Panginoon, panalo, walang katalo-talo. Kaya nga po, sa mga hindi sumusunod, saya now, iyak later. Sa mga sumusunod, hirap now, happy later. Yun po ang totoo. Kaya nga po, bakit napakahalaga eh? Bakit po mahalaga? O may kapangyarihan ng pagsunod. Kasi po ako po, nung ako po ay disobedient pa, ganun din po talaga iniisip ko. Puro kasiyahan lang. Hindi ko iniisip na may trabaho ako. Hindi ko iniisip na masasakit ang ulo ko. Hindi ko iniisip mauubos ang pera ko. Hindi ko iniisip magkakaproblema pamilya ko. Bakit? Naging makasarili kasi ko. Yun po ang disobedience. Hindi ko na iniisip kung ano yung magiging future. Hindi ko iniisip yung consequences na gagawin ko. Basta ang gusto ko lang, magawa ko yung gusto ko, yung pagnanasa ng sarili ko, yung pagiging makasarili ko. Pero pag tayo po'y sumasampalataya, yung authority ni Lord nasa atin, ano sabi sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang Diyos na. Kaya po maliwanag po dapat yung pagiging Diyos sa atin sa buhay natin eh. Kaya po lagi sinasabi, mamatay ka sa sarili mo eh. Hindi physically, spiritually, yung will mo ang papatayin mo. Kundi will ni Lord ang dapat ang masunod. Kaya po ba bakit may kapangyarihan ng pagsunod? Bakit po? Dahil may pagpapala sa pagsunod. Wow, blessing. Sino mo gusto ng blessing? Amen, di ba? Ang kapangyarihan nito is to bless ang pagsunod. Ano po sinasabi dito? Sa Isaiah 1:19-20. Kung susunod lang kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Liwanag, di ba? Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak mamamatay kayo. Kung babasahin po natin yung early verses, kasi po ang mga Israelita, ay nako. Ano po talaga sila? Nagre-rebelde sa Panginoon, hindi sumusunod. Kaya ang sinabi dito ng Panginoon, kung susunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero kung hindi kayo susunod, magre-rebelde kayo. Siyempre, banal siyang Diyos, mabuti siyang Diyos, hindi niya pwede i-tolerate ang kasamaan. Parurusahan, sabi ng Panginoon. Bakit po ba magiging pagpapala ito? Gusto ng Diyos ay ang ating pagsunod. Kasi po ganyan po mga Israelite. Pag nagkasala, maghahandog lang. Uulitin na naman ang kasalanan. Disobey na naman sila. Maghahandog na naman ng toro, kalapate, etc. na pwedeng ginagamit ng paghahandog. Kaya sabi ni Lord, hindi ko gusto yung mga handog-handog na yan. Ang gusto ko ay pagsunod. E nangyari nga po yan kay Saul eh. Ang dahilan niya pa, Lord, ibibigay ko naman itong nakuha namin nung kami nakipagdigmaan. Ano ba utos ko? Huwag kayong kukuha kahit ano man, kahit pinakamainam niyan, pinakamagandang tela yan, etc. Huwag kayong kukuha. Pero kumuha si Saul. Ano sinasabi ni Lord? Hindi ka sumunod eh. Alakala mo ba yung paghahandag mo, mas mabuti sa pagsunod? Hindi, mas mabuti ang pagsunod. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, hindi ito nagiging mabagong samyo sa ating harapan. Kaya ang pagpapala, sa pagsunod po may pagpapala. Bakit? Pinariringgan po ng Diyos ang prayer natin. Kasi sabi po sa verses nga dito, hindi ko pakikinggan ang mga prayers so dahil mga rebelde kayo. Pero pagiging pagpapala ito, pag tayo sunod, bakit? Pinapakinggan niya yung prayers natin. Pag tayo sumusunod sa Diyos. At pangalawa, hindi po tayo, iniiwasan po ng Diyos na tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya gusto na siyang sundin natin. Kasi pag once tayo may sunod na iba, ano po nangyayari? Diyos-Diyosan na po yun. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung rebulto lang. Pinag-uusapan din po natin maging ang sarili natin eh. Sabi ni Lord, tanggalin mo na yan. Lord, hindi ako magiging masaya eh. Nakinino naman. Sa sarili mo na naman. Sabi ni Lord, magsimba ka ng maaga. Lord, inaantok pa ako, malamig. Sino na nasunod na naman? Di ba? Yung mga bagay na akala natin, napaka-ano naman ni Lord. Hindi, iniiwas tayo sa maraming Diyos-Diyosan, sa pera, sa hanap buhay. Kasi nga, once na yan ay may authority sa'yo, pinahalagahan mo, Diyos-Diyosan na yan, higit kay Lord.
Kaya maging maingat po tayo. Akala natin, hindi ng Diyos-Diyosan, pinapalitan na pala natin to sa kalagayan ng Diyos. Pero kapag po tayo ay sumunod sa Panginoon, may pagpapala at nililinis ang ating mga kasalanan. So nakakita na sumunod ka sa Diyos, lalo ka nagkasala. Di ba? Kundi pag tayo sumusunod, lalo nating nakikita yung paglilinis ng Diyos sa ating buhay. Kaya pagpapala po ito. Kaya gusto lumapit tayo sa Diyos na mabuti para mahawa tayo ng kabutihan ng Diyos. Ma-imitate natin si Lord kung ano yung katangian niya. At isa sa mga ginagawa ng pagsunod, nililinis yung ating kasalanan. Kasi hindi naman tayo perfectong tao eh. Pero pag tayo ay lagi sumusunod sa Diyos, ano nangyayari? Nililinis niya ang ating mga kasalanan na nagagawa. Yun po ang napakahalaga. Pag tayo nagkamali, balik lang kay Lord, sunod ulit. Huwag kayong paano sa kasinungaling ng kaaway na, ay hindi na pwede, napatatawarin. Kaya nga gusto ng Diyos, basahin mo ang Biblia upang makita natin yung mga katangian ng Diyos. At isa sa katangian ng Diyos ay mapagpatawad. Ang kaaway lang hindi ang demonyo. Ay naku, hindi ka patatawarin yan. Umalis ka na. Kaya lalo tayo nagkakasala eh. Kaya ang pagsunod po ay tunay na pagpapala kasi nililinis ang ating mga kasalanan at mapapakinabangan ang ating pinagpaguran. Ano po ba ibig sabihin nito? Di ba, minsan hindi napapansin nyo, kahit anong trabaho nyo, parang kulang pa rin. Work ka lang work, pero parang, baliwala. Alam niyo po ba ang gustong-gusto ng Panginoon pag sumusunod sa Kanya? Kahit ang bagay na meron ka kukunti, i-enjoy mo. Bakit? Kasi sumusunod ka kay Lord. Hindi niyo ba alam na porket ang isang tao ay mayaman, okay na? Pasaya na siya? Hindi po. Kaya nga sabi nga sa atin, mapalad ang taong hindi sumusunod sa mga masasamang gawain. Blessed. Hindi po man sinabi doon, blessed kung ikaw ay mayaman. Hindi ko po sinasabing hindi po mahalaga po yun. Pero pag ang isang tao po ay umayon sa sinasabi ng sanlibutan, yan po ang mapalad eh. Sabi nga, swerte. Di ba? Kung ang bahay mo, may gaganong-ganon pa, swerte. May mga bracelet pang Chinese, swerte. Wala pong swerte kay Lord. Meron po blessed dahil kay Lord. Amen? Kaya yung pagsunod po ay mapapakinabangan natin yung ating pinagpaguran. Kaya minsan, hindi mo ba na pagod ka na. Bakit? Kasi wala ka nga, hindi ka sumusunod kay Lord. Once na sumunod ka kay Lord, mapagod ka pero lalakas ka dahil sa Diyos. Amen? Yung nga, nai-enjoy mo. Kasi may contentment ka. Sabi ni Lord, makontento ka. Bakit? Kasi nga, sumusunod ka sa Diyos. Kaya nga po sabi ko, hindi lahat po na maraming pera, masaya. Yan po pa ang maraming problema. Kasi marami naman pong Kristiyano, mayaman din. Kasi nga sumusunod sila sa Diyos. Kaya ang susi po, ang pagsunod para mapagpala tayo, hindi lang financially. Lalo po sa sitwasyon na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya ma-blessed tayo dahil ang pagsunod ay may kapayapaan. Sabi sa Roma 8:6, ang kahinatnan ng pagsunod sa nais na makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang taong namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao, ito nga yun eh. In disobedience, kayo namumuhay sa sarili mong gusto. Yung kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon ni Apostol Paul eh, kaya gusto kong bumait pero di ko magawa eh. Bakit? Kasi mayroong kasalanan sa kanya, yun ang nasusunod, yun ang authority. Kaya po pag tayo sumusunod sa Diyos, unang binibigyan itong pagpapala ay magkaroon ka ng kapayapaan. Sino po dito kahit ang pera mo lang sa bulsa ay pamasahe lang, nakangiti ka, payapa ka. Amen? Di ba? Yan ang Kristiyano eh. Hindi porkit ikaw ay nakakotse, nakaano ka, mukha mo naman sandamakol, lahat kagalit mo, sino kaya payapa doon? Kaya ikaw nakakatulog ka ng payapa eh. Ako po ay disobedient kay Lord eh. Puno ako alalahanin, halos di ako makatulog eh. 1 hour, masaya na ako. 2 hours, masaya na ako makatulog eh. Pero pag ikaw'y sumusunod sa Diyos, di ba? Payapa ka natutulog. May tumutulo pa rito dahil sa sobrang ganda ng tulog mo. Amen? Payapa ka eh. Kaya napakaganda po na tayo sumusunod sa Panginoon. Yung sa Panginoon na tunay na nagbibigay. Sabi nga ng Panginoon, ang ibinibigay kong kapayapaan ay ibang-iba sa kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ibang-iba. Na kahit ang iba'y takot na takot dahil sa nangyayari sa paligid, pero ikaw'y payapa. Bakit? May Diyos ka na magtatanggol, mag-iingat sa iyo, payapa ka. Amen? Kaya nga kapag tayo sa hanap buhay, di ba? May problema tayo.
ano na ang gagawin ko? Mawawalan ako ng trabaho. Payapa ka lang. Sumusunod ka sa Diyos, hindi ka nandaraya. Hindi ka nanloloko ng tao. Ang ating Diyos ay mabuting hukom, hindi niya pababayaan. Bibigyan ka ng kapayapaan. Sabi nga dito, pero ang taong namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu, walang iba kundi iniisip ang banal na Espiritu. Kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, ang lagi nasa isip natin, alam, mabubuting bagay. Banal na Espiritu nga, hindi Espiritu ng kaaway. Pag ang Espiritu ng kaaway, lagi nasa isip mo, anong ginagawa mo lagi? Pag-disobey kay Lord. Kaya po makikita natin ang pagpapala ng pagsunod sa Diyos, ay nasusunod natin ng banal na Espiritu. Pag nasunod natin ng banal na Espiritu, bibigyan kanya ng kapayapaan. Kaya po tayo nagiging ligalig sa ating buhay. Kasi nga yung ina-attract natin sa ating buhay na mapunta sa atin ay Espiritu ng kaaway. Lalo na pagbayaran na, nandun si Judith. Di ba? Judith ng kuryente, Judith ng ng tubig. Hirap na hirap. Ako, lalo na mga nanay, diba? Aligaga na yan. Pero hindi, may kapayapaan ka. Bakit? Alam mo that God will provide. Amen? Kasi yun ang sinasabi niya eh. Kaya nga, hindi ka mapapasana all. Nasasabi ko, ayoko magsana all. Sapat na all. Doon dapat. Kasi sapat ang binibigay na biyaya ng Panginoon. Kaya ang mga tao nabubuhay ayon sa kanilang makasalanan pagkatao ay hindi kalulugdan ng Diyos. Kaya pag tayo sumusunod sa Diyos, kalulugdan tayo ng Diyos, may pagpapala, may kapayapaan. At sa pagsunod, may kaligayahan naghihintay. Ito po napakaganda. Sa Hebreo 12:2, nagkamali po ako ng type dyan, pakilagay nyo na lang po yan. Roma po yata na ilagay ko. Hebreo po yun, Hebreo 12:2. Ito po ang sinasabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. At ngayon nga, nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Sa pagsunod po ni Jesus sa ating Diyos Ama, ano po kapalit? Nasa right hand siya ng Diyos Ama. Ang kapangyarihan sa langit, sa lupa, at maging sa kamatayan, nasa kapangyarihan niya. Susuko lahat. Every knee will bow down sa Kanya. Yun ang kaligayahan naghihintay nung siya ay sumunod. Ang mabigat pa dito, ang pagsunod ni Jesus hindi nang ganun kadali. Kabayaran po ito ng Kanyang buhay. Kabayaran ito ng Kanyang buhay na mamamatay siya para sa mga taong rebelde at mga disobedience. Pero sabi niya, Lord, kasi gusto kong sumunod sa iyo. Ama, sumunod siya. Kaya pakita po, may pagpapala ito na kahit tayo ay nahihirapan ngayon, alam natin, darating ang panahon, magiging masaya tayo. Mararanasan natin walang hanggang kapahingahan. Kaya may magandang kaligayahan naghihintay sa atin eh. Kaya kung tayo ngayon ay nahihirapan dahil sa pagsunod sa Panginoon, tapikin mo yung katabi mo. May kaligayahan naghihintay sa'yo. Blessed ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang disobedience ngayon lang yan. Pero yung mga obedience, hindi lang ngayon, maging sa susunod at kabilang buhay mo, magiging maligaya ka kapiling ng Panginoon. Kaya huwag mo ipagpalit, sabi nga, huwag mo ipagpalit sa kayamanan ng iyong kaluluwa kung ito naman habang buhay kang magsasuffer eternal. Huwag na lang. Kaya nga kung kakakaharap naman tayo ng pagsuk, sabi sa Corinthian, di ba? Ito'y panandalian lamang. Lilipas din. Lilipas lahat yan. Pero yung kaligayahang naghihintay sa atin dahil sa pagsunod natin sa Diyos, hindi po yun magmamaliw. Naniniwala po ba kayong tapatan Diyos sa Kanyang mga salita? Sa Kanyang mga pangako? Hindi panalo ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Panalo talaga. Sabi nga po dito, magagawa natin makasunod at maging maligaya kapag tayo nagbabasa at sumusunod sa pinagagawa ng Diyos. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Biblia? Ng Bible? Okay. Huwag po kayo mahiya. Ulitin ko po, sino po dito yung nagbabasa ng Bible? Amen. Marami-rami. Yung iba, ano po binabasa nyo? Funny comics? Inabutan nyo po ba yan? Ano yun po, bakit po ba mahalaga ito bilang sa pagsunod natin? Bakit po? Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung paano tayo makasusunod.
kung paano ang gagawin natin upang tumatag ang ating pananampalataya at makilala ang ating Panginoon. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Di ba? Uunlad ka at magtatagumpay. Ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Panginoon ay na hindi mo lang binasa ang Bible, kundi tinupad mo, inobey mo, ginawa mo. Kasi po, hindi lang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Lalo na pag yung binabasa mo, patama sa'yo, lalaktawan mo, ay, hindi sa akin to. Close. Kaya pag gusto mo, basang-basa ka, Lord, i-bless mo ko ng maraming pera. Di ba sino gusto nun? Di ba lahat tayong i-bless mo ko ng ganito? Pero pag patama, baguhin mo yung buhay mo, Lord, hindi akin to. Alam niyo po ba, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay pagpapakita na tayo sumusunod at ginagawa dapat natin to. Kaya yung kaligayahan na tayo, minsan, ako po naranasan ko po talaga na hindi ako may enjoy dito tayo magsasalita sa inyo. Kasi bakit po? Kasi ang gusto kong kaligayahan, nalalasing ako, hindi sa espiritu ng Diyos, kundi sa espiritu ng alak. Baka itong linggo ito, pag ako hindi po disobedience pa ako, baka hindi nyo, makita nyo po, kahapay-hapay ako dyan eh. Ganun po ako. Disobedience, nandun ako. Kasi yung bagay na ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa ko. Pero nung ako po ay sumampalataya sa Panginoon at sumunod, hindi po sinasabi biglaan po ang pagsunod. Oy, bago ka na. Ang pangalan mo, Jerome, o magiging si Joshua ka na. Hindi ganoon. Yung pong pagsunod natin ay sa tulong pa rin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians 2:13, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin o pagnanais na makasunod natin siya. Kaya kailangan natin sumunod sa Kanya eh. Kasi pag tayo hindi sumunod sa Kanya, hindi po tayo magiging panalo, kundi talo po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ang pong pangalawa, may kapangyarihan ng pagsunod dahil sa pagsunod na pagtatagumpayan ang mga bagyo sa buhay. Ba't ko po sinabi po ito? Kaya nga dito papasok yung mga Christian is unshakable. Lahat po dito, hindi po tayo pwede magsabi, Pastor, hindi po ako nakakaranas ng pagsubok. Hindi po ako nakakaranas ng kalungkutan. Hindi po ako nakakaranas ng mga paghati. No. Sino po pwede magtaas na hindi siya nakaranas ng ganun? Di ba? Wala tayo, di ba? Magkiyong nga mga bata nga eh. Baby, pag nagutom, iiyak yan. Nakaranas ng gutom eh. Tayo pa kaya na nakapagsasalita, tayo pa kaya na nag-aaral dito, naghahanap buhay. Alam niyo po ba, ang pagsunod po natin sa Panginoon, nagiging unshakable po tayo. Kahit dumating yung mga bagyong yan, tinag na tinag, hindi ka matitinag. Kaya yung mga hindi sumusunod, dumating ang bagyo, pagsubok, wala na. Nakakalungkot, may nagpapakamatay. Nakakalungkot, nalululong sa drugs, sa bisyo, maling relasyon, or something na nagpapalayo lalo sa kanya to disobey God. Kaya po ang sabi po sa Hebreo 12:26-27, yumanig noon na lupa na magsalita ang Diyos. At ngayon nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo. Pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niyang na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ano pa yung sabi niya? Muli ko pang yayanigin. Alin niyo po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po dito, muli kong yayanigin yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. Kasi yan, nayayanig yan, madaling bumaksak, madaling bumigay. Pero yung mga sumusunod sa akin, mananatili kahit yumayanig, may pagsubok, nananatiling matatag pa rin. Dahil yan po sa pagsunod natin sa Panginoon. Bakit? Kakampi natin ang Panginoon sa panahon ng bagyo ng buhay mo. Sumusunod ka sa Kanya, bakit niya hindi niya tutulungan? Hindi nawala po ba kayo? Na pag kayo po ay sumusunod sa Diyos, pababayaan kayo ng Diyos? Hindi, kasi nga kakampi natin ng Diyos eh. Kapag disobedience tayo, sino kakampi natin? Ang kaaway. Kaya madali po nang yumanig eh. Bakit? Kasi hindi po natin tayo nagiging maingat na tanggihan ang sinasabi ng kaaway. Mas tinatanggihan pala natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mas ina-accept natin yung sinasabi ng kaaway. Ito gawin mo hindi. Kung ano sinasabi ng Diyos, yun dapat ang sinusunod. Alam niyo po ba, sabi nga po dito, paano pa kaya maliligtas ang mga tao kung yung panahon noon ay mga propeta na nagsasalita ay hindi pa rin sumusunod ang tao? Ngayon ay Diyos na ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Paano pa tayo makakaligtas? Ano ba sinasabi sa atin dito? Kaya ang pagsunod po ay tunay na hindi nagpapayinig sa mga taong Kristiyano.
na dumating man ang pagsubok, dumating man ang paghihirap, dumating man anumang sitwasyon na nagpapalungkot sa'yo, you can stand firm. Bakit? Dahil ikaw ay ang taong unshakable. Sino po gusto maging unshakable? Amen? Di ba? Kasi hindi po tayo, sa pagsubok, hindi po tayo, exempted dyan. Maging ako po, bakit po tayo? Kaya po ang gusto ng Diyos, para hindi po tayo maging unshakable, dapat po tayo maging obedience, hindi dapat disobedience. Ano po sinasabi? Sa Lucas 6:49. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha, dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ang mga disobedience po, ito pa problema. Pag sila'y bumaksak, wasak talaga. Yan po ang problema. Ang obedience po, pag tayo po ay umig-obey, dumating ng bagyo, bumaksak konti lang. Bangon ka agad. And disobedience people, pag nasira yan, wasak talaga. Yan naman ang gusto ng kaaway, to kill, to steal, to destroy the lives of people. Pero hindi ang Diyos. Ang sumusunod sa Diyos ay unshakable. Sabi mo sa katabi mo, unshakable ka ba? Ang Kristiyano, unshakable. Kaya nga pag dumarating, naalala ko yung misis ko noon, yung bumili sa tindahan noon. Dumaan siya. Pinag-uusapan, may mga problema. Pera na naman, maghuhulog na naman ako sa kooperatiba. Wala kang pambayad ng kuryente. Dumarating ang asawa kong nakangiti. Sabi ng kapitbahay, mabuti pa si Ate Jing, lagi nakatawa, walang problema. Sabi ng asawa ko, ano ba naman ako, hindi ako tao. Magkakaproblema din ako. Kaso may Diyos lang ako sa buhay ko. Amen? Ano ba sinasabi sa atin? That we are Christian, we are unshakable. Madanas tayo ng pagsubok, pero hindi tayo natitinag. May pag-asa tayong buhay dahil ang Diyos natin ay buhay, siyang pag-asa natin. Amen? Kaya ako nalulungkot pag mga Kristiyano, lagi nakasimangot eh. Bakit? Kasi pag ang Kristiyano, unshakable, nakangiti ka. Kasi bakit? Nagmamalaki ka dahil kasama mo ang Diyos na kahit ano man ang dumating sa buhay mo, nakakangiti ka, may problema ka, nakakangiti ka. Bakit? Ang pagsunod sa Diyos ay panalo at dapat nakangiti. Amen? Kasi ang katotohanan. Ang pagsunod po sa Diyos talagang hindi madali, pero nga magiging madali because nandiyan ang kasama natin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. At bakit? Ito pa pangalawa. Para po tayo hindi maging unshakable, umiiwas sa mga taong hindi sumusunod. Mga kabataan, payo ko po sa inyo yan. Kaya po tayo nagiging shakeable o nayayanig kasi tayo po ay pumupunta sa mga taong nayayanig din. Yung impluensya po nila. Ano po sinasabi sa pangalawang Tesalonica 3:14? Kung meron mang ayaw sumunod sa mga sinasabi namin sa sulat na ito po sabi ni Apostol Paul, tandaan ninyo kung sino siya at iwasan para mapahiya. Hindi po sinasabi dito na gawin mo siyang kaaway. Hindi po. Kundi paalalahanan po natin sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong makikipamatok sa mga hindi nyo mananampalataya. Kasi na ikaw dati unshakable, magiging shakeable ka. Mo namamalayan, na dati ka hindi umiinom ka na. Na dati ka hindi ka naninigay, wala kang bisyo, nagbibisyo ka na. Na dating kahit wala kang pera, masaya ka ngayon, nagnanakaw ka na. Kasi tayo, kaya nga sabi sa Bible, ipakita mo yung kaibigan, sasabihin ko kung sino ka. Kaya po, pag tayo po, hindi ko po sinasabing gawing kaaway niyo yun, hindi. Kundi, paalalahanan natin, lalo po sa pamilya natin. Paalalahanan po natin. Kasi darating ang panahon na tayo mawawala, lalo ng mga magulang, maiiwan ng ating mga anak. Dapat unshakable yan. Kasi hindi po sila exempted sa mga darating na mga pagsubok sa buhay. Pero pag po tayo ay unshakable dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, makakasunod po tayo. Ano mang bagyo. Ano ka lang, payapa ka. Lalo sa pamilya, lalo mga tatay dito. Sino mga tatay po dito? Itaas ang kamay. Ayan, napakahalaga po ng ginagawa po natin ito. Hindi po baliwala po ito. Kasi nagtatayo po tayo ng pundasyong matibay sa ating sarili, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Ano po ba ang sinasabi? Upang tayo ay maging shakeable, unang-una po, wag po natin patigasin ang ating mga puso.
Pag sinasabihan ka na ng mga magulang mo, sinasabihan ka ng temple group mo, sinasabihan ka dito ng sino po may authority sa atin, sunod ka kung alam mo hindi na ito makakasama sa'yo, sunod ka lang. Lalong-lalo sa sinasabi ng Diyos. Ano po sabi sa Hebreo 3:7-8? Kaya kagaya na sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyo nang patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo na naghimaksik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Kaya sa ilang, 40 years, dapat 40 days lang. Bakit? Matigas ang puso nila. Ayaw nila sumunod sa Diyos. Kaya yung mga 20 pataas, pinapatay ni Lord yun. Ganun pala si Lord. Bakit po? Banal po kasi ang Diyos. Hindi niya po tinotolerate ang kasamaan. Kasi po pag yun ay tinolerate niya, wala po matitira sa kanyang mamamayan sa Israel. Puro suwail lahat. At ganun po sa atin. Hindi nyo ba naala yung si Paraon? Si Moses, di ba? Ang sabi ng Diyos doon, pinatigas ko ang puso ni Paraon. Kaya kahit anong gawin ng mga Israelita, sabi nga ni Paraon, sino yung Diyos niya ngayon na sasambahin niyo for 3 days? Matigas kasi puso eh. Kaya po pag tayo po may matigas na puso because of our sin na patuloy natin ginagawa, you cannot obey God. Ano po bang consequences ng nangyayari sa buhay natin? Because of our disobedience. Ba't kaya nangyari sa buhay ko to? Alamin mo bakit? You disobey God. Hindi ka sumusunod sa Diyos. At sasabihin mo pa, Lord, bakit hindi mo ba ako mahal? Bakit hindi mo ba ako naririnig? Tanong natin sarili natin. May matigas ba akong puso? Nakakala ko, kilala ko ang Diyos o sinusunod ko sa Lord? Hindi pala. Magtatapos po ako sa ganito. Ngayon po sa pagkakataong ito, ganito po, saliksikin po natin ang ating puso. Alam po ba natin na nasusunod po ba natin ang Diyos? Na alam natin may kapangyarihan ng pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, isa po sa nagpapatigas ng puso natin at hindi tayo makasunod sa Diyos ay yung pagiging makasarili natin o patuloy nating isang kasalanan ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Hindi ko pa sinasabi magiging perfect tayo. Kundi ang gusto ng Diyos, sumunod tayo para maging malinis nga tayo sa ating mga kasalanan. Ay dito po nakikita po natin. Sabi nga dito, huwag yung patigasin ng puso nyo. In the book of Ezekiel, sinabi niya, binigyan ko kayo ng bagong espiritu, pusong masunurin. Naniniwala po ba kayo na may puso tayo masunurin mula sa Diyos? Amen. I-claim po natin yun. Huwag po natin sabihin na, hindi ako magiging masaya ngayon eh. Disobedience po kasi yun eh. Yung lagi natin iniisip yung pagiging makasarili na natin. Ako po, ang dami ko po talaga magiging makasarili nun eh. Totoo po yun. Kaya ayoko pong pumunta ng church kasi alam ko po ang church malungkot. Hindi ako magiging masaya. Walang karaoke dyan. Hindi ako makakakanta ng My Way dyan. Hindi ako makakakanta ng mga, ano ba may kanta dito ng mga tatay? Sino yung isang idarang ko dito? Di ba? Yung mga Humperdinck ba yun? Inabot yun eh. Bon Jovi na inabot ko yata. Di ba? Yun yung mga bagay na akala natin masaya tayo. Pero disobedience kay Lord. Pero ito lang pinapaalala ko sa atin ng Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos kahit tayo nahihirapan. Dahil may kaligayahan naghihintay sa atin sa dulo. Sabi nga ni Apostol Paul, I will finish the race. Amen? I will finish the race. Dahil alam ko sa dulong yun, may tagumpay. Sa dulong yun, may pagpapala. Sa dulong yun, alam ko na mapapabuti ako. At sa dulong yun, alam ko, makakatagpo ko ang Diyos. Eternal. Amen? Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa tabi mo, siguin mo. Baka natutulog ba hanggang siguin mo. Nakahanda ka na ba sumunod? Dahil may kapangyarihan ng pagsunod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Let us pray. Let's bow our head and close your eyes. Lord and Heavenly Father, we glorify you, we honor your name, God. Salamat po, Panginoon, sapagkat mabuti kayong Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, sa mundong ito, Lord, maraming idinidikta sa amin ng kaaway. Social media, mga tao, Panginoon, na hindi sumusunod sa inyo. Mga bagay na pinahalagahan namin na minsan ito po ay nagiging Diyos-Diyosan na namin. Lord, right now, kumilos po kayo, Panginoon. Kung may nakikita po kayong parte ng buhay namin na nidi-disobey po namin kayo, Lord, in Jesus' name, Lord God. Wala po kami magagawa, Panginoon, kundi magpalinis sa inyo at ang susi, Lord, sumunod sa inyo. Lord, ilagay niyo po sa puso namin ang puso masunurin na ibinigay na sa amin ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, hindi namin kayang sumunod unless di mo kami tutulungan.
Ang nais mo lang, Lord God, may will kami, yung willing to obey you, Lord God. Maging kagalakan namin ang pagsubok, ang pagsunod sa inyo kahit kami dumaranas ng pagsubok, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ito'y pansamantala lamang. Lord, inilalaan mo sa amin yung walang hanggang kaligayahan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, sunugin niyo po ito ng inyong makapangyarihan. Yung kapangyarihan, Lord God, sunugin niyo po ito. Itupukin niyo po ito. Ano mang parte ng buhay namin. Nakakita niyo, Panginoon, ng disobedient, Lord God. Lord, in Jesus' name, Lord, kumilos po kayo, Panginoon. Lusawin niyo, Panginoon. Yurakan niyo, Panginoon. Tapakan niyo, Panginoon. Upang lumabas sa amin yung pusong masunurin. Lumabas sa amin, Panginoon, yung Kristiyano, unshakable, Panginoon. Na kahit dumating man ang pagsubok, dumating man ang paghihirap, paghihati, Panginoon, we stand firm to obey you, Lord God. Paninindigan namin ang aming pananampalataya. Patay man ako o patay, Panginoon. Sapagkat una kayong namatay para sa amin. Kaya katulad, Panginoon, ng ginawa ng ating Panginoon, Jesus, namatay siya para sa amin. Isang napakagandang pagsunod, dakilang pagsunod na ginawa, o halimbawang ginawa, ang ginawa ng aming Panginoong Jesus. Lord God, imitate namin yung ginawa ng aming Panginoong Jesus. Na kahit alam niya, Lord, sa duloy, na mailalaan niya yung buhay niya, mamamatay siya para sa mga hindi naman worth it. At sinabi po nga yan, Panginoon, namatay ka, hindi kami nung kami mabuti, kundi kami makasalanan. Ipinakita niyo lamang, Lord, ang pagsunod sa inyo ay tunay na may kaligayahan naghihintay. Sapagkat sa pagsunod ng aming Panginoong Jesus, nanumbalik ang isang relasyon ng anak at ang ama. Nanumbalik, Panginoon, ang isang bagay na pusong di masunurin, naging masunurin na, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa dakilang halimbawa ng aming Panginoong Jesus upang gayahin namin na ang pagsunod ay maging kagalakan namin. Na ang pagsunod, Panginoon, ay panalo at walang katalo-talo. Lord, turuan mo kami na maging masunuring sa inyo, Panginoon. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay at inumin ng saro. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.